Apat na hearing ang inilaan ng House Justice Committee para sa determination of probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang agenda nagkaroon na ng resolusyon matapos ang unanimous vote mula sa komite. Kung ano ang naging desisyon, alamin sa report na ito. Ngayong araw, April 29, magtatapos ang isinasagawang pagdinig ng House Justice Committee para sa determination of probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakda nilang pagbotohan kung mayroon nga bang sapat na batayan upang dalhin ang mga reklamo sa isang ganap na paglilitis sa Senado. Habang nasa gitna ng deliberasyon ang mga miyembro ng komite, sinabayan naman ito ng kilos protesta ng mga progresibong grupo dito sa harapan ng Kongreso. Panawagan nila na matuloy na ang paglilitis upang mapanagot si Duterte sa mga kinasasangkutan niyang anomalya. Hinamon ni Bayan Secretary General Mong Palatino ang Kongreso na aksyonan na at huwag nang ipagpaliban pa ang usapin ng impeachment. Aniya, 1 taon nang naghihintay ang taong bayan para mapanagot si Duterte sa isyu ng korupsyon. Kasabay nito, pinaalalahanan niya rin ang publiko na hindi pa dito nagtatapos ang laban dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang sunod nilang pananagutin. Ang impeachment ay magsilbing babala sa lahat ng mga kurakot na ang taong bayan kikilos para panagutin ang mga magnanakaw, ang mga kurakot at mandarambong. Kaya ang hamon natin sa Kongreso, impeach Sara Duterte, at ang hamon natin sa ating mga kababayan, huwag tumigil kay Sara Duterte. Lahat ng kurakot, lahat ng mandarambong papanagutin, ikulong, at dapat isole ang ninakaw na pera ng bayan. Habang ganito ang sitwasyon sa labas, sa loob ng Kongreso nagpatuloy ang pagtalakay ng komite sa impeachment complaints. Inaksyonan muna ng komite ang nabinbing usapan noong nakaraang pagdinig patungkol sa kung bubuksan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ni Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. 6 ang bumotong buksan ito habang 38 mambabatas ang hindi sumang-ayon at nahanda itong ipaubaya sa Senado bilang impeachment court. Pinagdebatihan din ng Justice Committee kung kakailanganin pa ng hiwalay na sesyon para sa mismong pagboto sa existence ng probable cause ng impeachment complaints. Ngunit para sa karamihan ng mga miyembro ng komite, masyadong mahaba ang panahong inilaan para sa deliberasyon at na hindi nakakailanganin pang ipagpaliban ito. Makalipas ang halos 6 na oras ng deliberasyon, nagdesisyon na ang komite. You may put down your hands. For the record, nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. So ruled. You may now put down your hands. Again, pursuant to our rules, nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So ruled. That concludes our voting. Bago matapos ang sesyon, inaprubahan din ng komite ang motion para sa consolidation of grounds ng mga impeachment complaints. Nakatakdang magsumite ang Justice Committee ng committee report, gayon din ng resolusyon na bibigyang kopya ang complainants, ang respondent na si VP Sara at ang mga miyembro ng Kongreso. Nakatakda ang sunod na pagdinig sa ika-4 ng Mayo. Mula rito sa House of Representatives, para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.